Hello, magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. Magandang umaga sa mga regular nating viewers at sa mga bagong viewers. Salamat po sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. But bago tayo magsimula, before we start with our topic ngayong umaga na to, gusto ko lang i-request sa inyo na paki-like naman at paki-share ng video na to kung gusto niyo. Then of course, ang pinaka-importante is to subscribe. If you have not yet subscribed with this channel, subscribe na ngayon. Dito sa Justin Talk News PH. Ngayong umaga, marami tayong pag-usapan. Tungkol ito doon. Actually, siguro isang topic lang tayo ngayon, which is yung ambos interview kay Attorney Nicholas Kaufman doon sa The Hague outside of the ICC detention facility. Merong mga vlogger, may vlogger yatang isa at one who belong to sa media. I don't know kung anong station, and I'm assuming na SME na yung nag-interview. Doon sa interview niya, marami siyang linalahad or reveal or bagong mga information with regards to the situation of President Duterte and the case itself. So ang unang mga tinanong sa kanya, yung tungkol sa ito, diretso na tayo sa topic natin. Ito yung main topic natin ngayong umaga na to. So yun nga, tinanong siya kung ano ng status ng health condition, kung paano yung pakiramdam ni President Duterte, na si Attorney Kaufman ang nagbibigay ng information kung ano ang nasasagap niya dito sa labas. So tuwing pupunta siya kay President Duterte, always ina-update niya si President Duterte with regards not only with the case but also kung anong mga pangyayari sa labas ng detention facility. At isa nito yung pagdating ng maraming supporters from all over Europe na gustong sumusuporta kay President Duterte. At yan daw ang binabalita ni Attorney Kaufman doon kay PRRD, na natutuwa naman yung si Tatay Digong sa mga binabalita ni mga informasyon na binibigay ni Attorney Kaufman sa kanya. So that's good news kasi very positive ang situation at ang kalagayan ni President Duterte sa loob ng facility. So marami ring tanong with regards to yun ngang unang-una dun sa health condition ni President Duterte, okay naman. Then yung mga tao na patuloy ang pagbuhos ng suporta sa kanya, na ina-acknowledge naman ni President Duterte, ang nagpapasalamat siya na patuloy ang suporta ng mga Pilipino in The Hague and all over Europe and all over the world, and especially sa Pilipinas, particularly sa Davao. So yun ang response ni President Duterte para sa mga Pilipino na sumabaybay sa kanya with regards to the situation dyan sa ICC detention facility. Then meron question with regard to the case itself. So merong nagtanong na yung topic, the issue or the argument regarding the jurisdiction, na may balak or this is already a move na gagawin ni Attorney Kaufman within the week. Sabi niya, maybe a couple of days, a few days from kahapon, na magsasampa siya ng petition for questioning the jurisdiction. Yung argument about jurisdiction. At sabi ng comment din naman ng mga nag-i-interview sa kanya na mayroon namang mga
preconceived notion ang mga judges with regards to the issue of jurisdiction dahil nagkaroon na nga ng investigation with regards to the issue of jurisdiction na natalo ngayong yung sinampa ni sino ba to? SOG natin na nagsampa siya doon na nagkaroon ng decision ang mga judges 2 to 3 in favor na favoring na walang jurisdiction ang ICC. No, what I mean is that na mayroong jurisdiction ang ICC at 2 votes doon sa jurisdiction. Pero yan, ang issue doon sa decision na yun is not actually hindi naman regarding sa jurisdiction. Oo. Hindi yun. Ang decision nila is not on the jurisdiction but doon sa complementarity issue na ninire-raise ni Medardo Guevara or ang SOG natin during that time. Yung ang sabi ng mga ibang international lawyers, dapat in-insist yung jurisdictional issue na hindi na isama doon sa unang pagdinig. Kaya nga nagkaroon ng butuhan. So they are silent during that time on the issue of jurisdiction. Kasi hindi sila nagko-comment with regards to the issue of jurisdiction. So, pwede pa sa kung tutuusin, kung titingnan natin, pwede yan isampa ni Attorney Kaufman diyan sa petition niya na gagawin niya a few days from now. So there will be a good argument kung talagang may jurisdiction ba ang ICC sa Pilipinas after the withdrawal or ang ini-insist kasi nila na nag-withdraw tayo ng 2018 and the effective March 2018 is April 2019. But nagsasabi ang iba na mayroong mga violations with regards to the EJK during that time na mayor si President Duterte, and then nung 2016, 2015 na nagiging member na tayo ng ICC. So those crimes na inaccuse nila na laban kay President Duterte, yun ang pwedeng merong pananagutan si President Duterte hanggang 2018 kung saan tayo umalis being a member of the ICC. So yun ang gusto nilang ipalabas. Even si retired Justice Ascuna nagsasabi na mayroong pananagutan sa bagay na yan. Pero marami rin naman nagsasabi kung may pananagutan si President Duterte, kailangan ba ang ICC ang magdidinig sa mga kaso na yan? Hindi ba dapat kung dynamic naman ang ating ang judicial system dito sa Pilipinas, nag-i-exist naman, nagfa-function naman, and they are very vibrant doon sa pagganap sa kanilang mga tungkulin dyan sa justice system ng ating bansa, bakit dadalhin pa sa labas at doon lilitisin? Kaya nga yung sinasabi ni Boying na mahirap didemanda dito. Bakit mahirap? Sa kapanahonan nyo ngayon ng 2022, ibig sabihin ng 2022 up to now, hindi nag-i-exist ang mga korte natin na kailangan mong dalhin si President Duterte para doon litisin sa bansa, doon sa mga paratang yung mga krimen na ginawa niya. Ganyan lang kasimple. Yun din ang argument sigurado ni Attorney Kaufman. Kahit nasabihin natin may pananagutan si President Duterte doon sa mga ginawa niya, sabihin natin na puro naman mga kabalastugan yung mga ebidensya na ginagawa nyo at alam nyo na hindi tatayo sa korte yan dito sa Pilipinas dahil puro hearsay yung mga ebidensya, puro mga paratang na walang solid na pagpatunay kung talagang nagawa niya yung mga krimen na yan. So kaya nga yun ang reason na hindi nyo sinampa. Kapanahonan ni Dilema, nag-investigasyon na siya. Ngayon, sa panahon ni BBM, hindi rin niya ginawa.
nito ni Remulla ang pagsampa ng kaso. Di ba? Instead, pinagkanulo nila, kinidnap nila si President Duterte. Naklaro naman ang purpose nila is political para mawala sa equation si President Duterte dito sa itong darating na eleksyon na malaking pagkakamali nila sa ginawa nila. At yan ay, paulit-ulit kong sabihin, strategiya mismo ni President Duterte ang pangyayari nito. So, balik tayo kay Attorney Nick Kaufman. Yun ang sabi niya, magsampa siya ng regarding the issue dyan sa jurisdiction. So, malaking probability na ito ay magkaroon ng positive response sa mga judges. Pero hindi naman niya napakaingat ni Attorney Kaufman in commenting about sa kaso. Napakadisiplinado niya. Sinasabi niya ay hindi siya pwede magbigay ng comment with regards to kung anong mga actuations later ng mga judges dahil nasa kanila ang pagdesisyon. At siya naniniwala na magbigay naman ang mga judges ng tama at fair na desisyon, which is very professional as a lawyer, na dapat naman yan ang sundan dito sa Pilipinas, na practice ng pagrespeto sa mga hurado na magbibigay ng kanilang decision with regards to the petition of jurisdiction. So yun ang sinasabi ni Attorney Nick Kaufman, dahil sinasabi ng iba na mayroon ng preconceived notion ang mga judges with regards to the issue of jurisdiction. Ang sagot ni Nick Kaufman, hindi natin maano yan dahil nasa kanila yun, kasi sila naman ang magbibigay ng judgment with regards to that issue, at naniwala siya na fair at tama yung ibibigay nilang judgment. So yan ang sagot ni Attorney Nick Kaufman, na tama naman talaga. Dapat naman ganyan, tratuhin natin ang mga hurado ng ganyan para naman hindi naman sila magkaroon ng pressure or feeling na sinisiraan lang sila natin, lalo na tayong mga Pilipino, kung saan tayo talaga ay napaka-ardent supporter ni President Duterte. So, iwasan natin yung mga ganyan para naman hindi natin mabahiran o maimpluwensyahan ang kaso na to at magkaroon ng ibang pag-iisip yung mga hurado. So, another topic na mini-mention doon ay with regards to the arrest list, na hindi nung una siguro hindi ganong narinig ni Attorney Nick Kaufman yung arrest list, kasi parang tongue twister, arrest list o listahan ng mga inaaresto. Yung ibig sabihin kasi ito pertaining to yung ngayon nga, na hanggang ngayon sinasabi na chismis lang daw yung arrest warrant kay Vice President Sara. Hindi natin malaman nga kung totoo hindi na meron na daw arrest warrant si Senator Bato. Ang tapang naman nila, no? Kasi unang-una sa katotohanan lang, ang unang gumawa ng ano na yan, ng request for the arrest warrant, hindi naman talaga ang ICC. Nakita lang ng ICC na may pagkakataon sila makapag-issue dahil nga sa sitwasyon nila na halos wala silang nagkaroon ng hearing or trial doon sa function nila as an international body na maglilitis ng mga krimen na ginagawa sa ng mga leader sa ibang bansa. During that time, nag-issue na nga siya ng warrant kay Putin, warrant din kay Netanyahu, pero wala siyang lang nahuhuli. Nung nakita nila yung pagkakataon na to, dinakma kaagad nila. Kasi naghahanap din sila ng puntos para sa mga member nila dyan sa ICC. So, ang nangyari, ito, nung sinabi ng na isusurrender namin ito, kikidnapin namin ito si Duterte dalhin dyan, nag-issue kagad sila ng warrant of arrest. Kaya nga huling dumating ang warrant. Yun ang reason dyan.
So ngayon, itong regarding sa warrant of arrest ni BP Inday Sara, sabi ni Attorney Nick Hoffman, he's not aware of that. At imposible naman yan kung hindi niya alam. Kaya nasa loob siya ng ICC. Dati siyang prosecutor, yes. Dati matagal na siya dyan. Nagkaroon ng mga kaso na dinipinsahan dyan sa ICC na yan. Imposible wala siyang marinig. So ano ba tong pinofloat ni Trillanes, nila De Lima, nila Conte, na ito magkaroon ng kasunod na warrant na i-issue ng ICC, kung totoo ba ito o hindi. So hindi natin malaman, 50-50 tayo dyan, kasi hindi natin alam kung totoo ba yun o hindi, o ito purely harassment lang na ginawa nila dahil nawindang na sila dyan sa sitwasyon ngayon sa upcoming election na talagang tagilid yung mga kinakampihan nilang alyansa. Si BBM ay nababahala, kaya pinuflot nila ito as a form of harassment para sa tingin nila matigil na itong pagpamayag, pagiging una ng mga kandidato ng Duterte. So this is one way of harassing doon sa mga supporters. Nabantay kayo, arestuhin na naman namin yan si BP Sara. Kaya naman sa pag-aresto, kung totoo man yan, itong sitwasyon na ito, kung mangyayari man yan, naniwala kaya kayo na ganyan lang kadali mag-aresto ngayon kay BP Sara? Papayag kaya ang mga tao, mga supporters niya na ganyan na mangyayari? Hindi yan. Ibang-iba yan. Kasi si President Duterte, siya mismo ang humarap dyan sa kaso na yan. Hindi siya pumalag dyan. Hindi siya umiwas dyan. Di ba? Kung nangyari pa yan si President Duterte talagang lumaban, na hindi talaga sumama, na magkaroon ng kaguluhan dyan sa airport, pwede yung mangyayari. At sigurado ako magtakbuhan yung mga supporters doon. Doon pa nga yung sa Villamor, malapit na nagkagulo dahil itong mga ibang supporters mainit na with regards to sa sitwasyon sa loob ng Villamor at gustong sugurin. At may iba namang vlogger na pumipigil kasi ayaw rin nila magkagulo. Kung nangyari pa nagkagulo yun, ano kaya, maiba kaya ang resulta o ang sitwasyon, di ba? Hindi kaya madala kaya nila si President Duterte doon kung nagkagulo pa. Pero hindi yan ang nangyari. At ayaw rin ni President Duterte na mangyari yun. Kasi hindi matupad yung sasabihan niya. So with regards dito sa sinasabi niyong arrest ni Vice President Sara, iba ang magiging sitwasyon. Dahil marami dyan sa mga supporters ni BP Sara ang handang magbuhis ng buhay bago niyo, sa totoo lang, sa naririnig ko, marami dyan itataya nila ang buhay para kay Vice President Sara. Sorry to say na karamihan yan ay mga babae din na ganyan ang pakiramdam nila, na parang last hope na talaga si Vice President Sara para sa future ng bansang ito. Kung mawala si Vice President Sara, wala na rin ang lahat. Kaya ganyan ang pakiramdam nila. Kaya hindi nyo basta-basta, I don't know kung meron siguro magtaksil kay Vice President Sara. Ngayon, nakikita naman ninyo na sabihin na natin elusive. Si President Sara hindi siya nag-announce ng mga campaign sorties niya. Dapat naman ganun para hindi ma-anticipate kung saan hindi may preparahan ng mga demonyo dyan sa PNP ang kanyang mga galaw. Ngayong 9, kailan ba yung 9? Yan ang una niyang appearance dyan sa DOJ. Dine-request siya na pupunta personally. Nasa batas ba yun na kailangan pupunta siya ng personal o abogado lang? Dahil preliminary investigation pa lang yan. O, di ba?
or gusto ninyo pupunta si VP Sara at kasama niya dyan sa DOJ ang libu-libong mga supporters. Gusto ninyo yan na mapuno yung Padre Paura at Top Avenue hanggang doon sa likod ng Robinson's Ermita. Ganyan ang mangyayari. So yun ang gusto nyo mangyari. Hindi kaya ganyan ang mga tao pupunta dyan para susuportahan si Vice President Sara kung gagawin niya ang pag-attend dyan sa preliminary investigation dyan sa DOJ. Mas delikado yan. Kaya sa preliminary investigation in any case naman, kasi DOJ pa lang, nasa Piskalya pa lang yan, pwede abogado lang nangaharap niyan, abogado ni Vice President Sara. Yan ang katotohanan. Ginawa yan ni President Duterte nung dinimanda siya ni Franz Castro na dinismiss naman ng Piskalya yung regarding sa grave threats na sinabi ni President Duterte. May statement doon sa media na yan ang ini-insist ni Franz Castro ng grave threat daw yun na dinismiss naman ng Piskalya ng Quezon City. So hindi kailangan na si Vice President Sara ang pupunta. O kung gusto ninyo na pupunta talaga siya, yun nga, maraming kasama niyan diyan sa inciting to sedition at ano pa yun, grade 310 kay Bangag, kay Lisa Aranita at kay Tambaluslos. Lalong lalakas si VP Sara niyan at ang kanyang mga supporters, kanyang mga kandidato sa Duterte kung mag-a-appear siya diyan sa DOJ, di ba? Hindi niyo nakikita yan. Mahina talaga itong alyansa eh. Laging binibigyan ng wider stage si VP Sara na magkaroon ng magandang exposure sa media. So, yun ang sinabi ni Attorney Kaufman na hindi siya aware na mayroong warrant na mayroong nasa listahan ng warrant of arrest si Vice President Sara ng ICC at hindi siya nakikialam. Wala siyang karapatan na makialam dyan dahil ang kanyang tinanggap na trabaho ang pagdepinsa kay President Duterte. So hindi siya nagkukunin kung meron ba o wala. Hindi siya aware, hindi niya alam. So yun ang sinabi. May sinabi rin doon na meron bang hopeful ba si Attorney Nick Kaufman na mapauwi si President Duterte before the confirmation hearing ngayong September. Sabi niya, yan ang kanyang ambisyon. So talagang kung ambisyon yan, ginagawa niya lahat para matupad yung ambisyon na yan na mapauwi si President Duterte. Siguro through an interim release or kung ano mang complete dismissal na, kasi ngayon nagpapile na siya ng jurisdiction, maka-positive siya or malaki ang posibilidad na talagang mapawalang sala si President Duterte diyan sa kaso niya. Kasi sabi niya, yan ang ambisyon ko o yan ang tinatari talaga niya na mapauwi na maaga si President Duterte. At mismo si Nick Kaufman recognize niya na sobra ang suporta ni President Duterte ng mga Pilipino kay President Duterte as manifested nung mga nakikita siguro niya sa social media kung gaano ka init ang pagsuporta, gaano kamahal si President Duterte ng mga Pilipino until now na gustong gibain ng mga bangag na they failed greatly in doing that. So ito, tinanong din nung huling statement, wala nang matatanong yung mga reporter. Sinabi ni Attorney Nick na sinundan din niya yung Senate hearing na kinakandak ni Senator Amy Marcos at lahat na mga linalahad doon sa hearing na yun, yung mga expose na nangyari ay very compelling, so very convincing. Mismo si Attorney Nick Kaufman, kumbensado siya na talagang may punto yung mga
issue na ni-raise until doon sa advice ni Senator Amy na idemanda na itong mga tao na ito dahil may violation sa batas sa mga Republic Act natin, sa Constitution natin ng Pilipinas, dahil sa violation sa pag-kidnap nila kay PRRD. Yun ang sinabi ni Cockman, ni Attorney Cockman. So there's a big probability na ito rin ang gagawin niyang ebidensya, part of the evidence na sinabi rin naman niya na there's a big possibility na ito ang magagamit din doon sa hearing kung magkaroon na ng mga pag-argue. Kasi mismong gobyerno na, Senado na nag-advise ng ombudsman na gagawin ang trabaho nila dahil sa tingin nila ito yung mga violation at motu proprio, ibig sabihin sarili lang nilang desisyon ng ombudsman na mag-conduct. At alam naman natin kung gaano katuro mag-imbestiga ang ombudsman. A lot of cases are handled by ombudsman, kahit sabihin natin na medyo matagal, pero talagang naglalabas sila ng tamang mga galaw para magkaroon ng investigation ng isang kaso na prominent naman na meron talagang violation sa law. At ito, isa dito, yung pag-kidnap, yung mga involvement ng mga tao na to, sila Marvel, yung pinaka namumuro, purong-puro, si General Torre, ang daming kaso na isinampa sa kanya. Kaya matanggal yung yabang mo sa katawan, Torre. Tsaka yung mga estrelya mo, kakainin mo yan sa pagdating ng panahon. Hindi ka magpasalamat na nagkaroon ng maraming estrelya, kamumuhian mo yan dahil sa sobrang mong ambition at desire to have those stars in your shoulder, na yun din na magpahamak sa iyo. Pagsisihan mo ng gusto yan, para yan ang magpapako sa iyo sa cross. At of course, ang Remulla Brothers, I don't know ba't hindi kasama si Dibo at saka si Anyo. They are part of the one who were plotting for the kidnapping of President Duterte. Kasama ang kapatid ni Amy Marcos na si Bangag. Bakit hindi nga minensyon dyan sa advice ni Senator Amy for investigation ng ombudsman? So, sinabi yan ni Cockman. So, talagang pinagmamasdan o pinanood niya yung mga hearing na yan. At doon siya kumuha ng mga pointers, mga issue na pwede makatulong sa kanya sa kaso ni President Duterte. So, kahit paano, malaking bagay din na ginawa yan ni Senator Amy. In fairness naman kay Senator Amy, may nadudulot na kabutihan din naman. Pero yung ang sabihin ko, hindi pa rin nakuguguto kay Senator Amy. Gusto ko lang i-mention itong bagay na to kasi marami nagsasabi pro DDS and anti-Marcos na yung mga loyalista. Ang mga loyalista naman, wala daw dapat ipagpasalamat ang mga Marcos sa mga Duterte. Sa kabila, mga DDS, kasama na ako dyan, marami kayong utang sa mga Duterte at dapat niyong pagbayaran, at ngayon hindi niyo na-recognize. Anong sinukli niyo? Ang katrayduran. Ang tindi, no? Pinagbigyan ka ng lahat na pabor binigay sa'yo. Instead na magpasalamat ka lang at tumahimik, ang ginawa niyo, inaapi mo pa yung nagbibigay ng pabor sa'yo. Anong klaseng tao ka? Tao ka pa ba? Yun ang tindi. Hindi yan ugali ng Pilipino. Ugali yan ng demonyo. Hindi yan ugali ng Pilipino. Demonyo lang ang pwedeng gumawa niyan. At ngayon, naglipa na ang mga demonyo sa Pilipinas. Siguro yung iba, mga anong tawag, empty ang kanilang spiritual life. So empty ang kanilang mga bodies. Ang mga katawan nila, walang laman, walang Holy Spirit, everything, wala. Sila hindi gaanong dadadapuan ng magandang espiritu or Holy Spirit ngayon
na nagpoprotekta sa kanila na para hindi sila pasukan ng mga masamang espiritu. At ito nangyayari sa mga tao na yan. Kaya silang idumina ng demonyo. Kaya yung mga ginawa nila hindi na mga simpleng gawain ng tao. Ang kumikilos sa buhay nila ang devil. Sa totoo lang, hindi naman ako religious, pero kung basahin mo lahat na mga with regards to yung mga ganyang teachings, pag vacant kasi ang spiritual life mo, walang laman, papasokan ka talaga ng mga masamang espiritu. At ito na yung mga tao na to. Siguro sa sobrang pagmamahal nila sa pera, sa wealth, sa greed nila, nawawala na sila ng ganyan. Na protection sa sarili nila, spiritual life nila wala na. Kaya nagawa nila yung mga bagay na yan. Hindi na sila niyan. Ang nagkukontrol ng buhay sa kanila, ang devil, ang demonyo, si Satanas, ang ibig sabihin. So, sinabi ng iba, walang ipapasalamat ang mga Marcos sa mga Duterte. Lagay na natin. Ito, isa-isahin ko bago dumating na naging presidente. Kasi klaro naman ang mga ginawa ni Presidente Duterte. Hindi na lang natin sabihin yun. Ito, i-mention ko ang pinakauna talaga na hindi talaga mangyari sana ito kung noong nalaman ni Presidente Duterte, sabagay hindi pa siya presidente noon nalaman niya na si BBM ay gumagamit ng bawal na gamot at nasa listahan siya. Yan, doon sa hearing sa Senate, sila G. Morales sinabi na yan, kaya naging malaking issue yan. Ngayon, dumating na itong paging presidente ni President Duterte, na brought out naman yung issue na yan. Si BBM kakatalo lang noon as Vice President ni Leni Robredo. Nagkaroon nga ng humingi si President Duterte ng listahan ng mga dealers, mga gumagamit, yung mga prominent, mga nasa matataas na kategory sa ating bansa ng mga drug user. Lumabas ang pangalan ni Bangag. Yun ang katotohanan. At ito, meron nagsasabi, so ito, alleged lang, di umano, na pinakiusap ni Senator Amy na huwag isama ang kanyang kapatid dyan sa listahan. Kung kasama man, huwag aksyonan. Di ba? Lumabas na yan. May vlogger na nagsasabi niya na pinatutunayan. So sa tingin ko, yun ang unang utang nila kay President Duterte. Kasi hindi niya sinama. Sa totoo, hindi niya sinama. Anong pangako ng kapatid ni Senator Amy? Di umano ha. This is alleged chismis lang ito. Mahilig naman sa ganyang salita si Senator Amy. Huwag isama dahil kaya pa naman yan magbago, magparehab. Totoo naman nagparehab. Totoo nagparehab yan. Napupunta sa Germany. Pero pagbalik, gumagamit pa rin. Kaya hindi nawawala. Hindi na re-reform, hindi na rehabilitate. So yun ang sa tingin ko unang-unang utang na loob na matindi ng mga Marcos kay President Duterte. Aside doon sa fact na pinalibing ang tatay nila dyan sa libingan ng mga bayani na walang presidente nakagawa. Despite of the odds, ang galit ng opposition during that time, during the regime of President Duterte, ginawa pa rin niya ang tama. Umiiwas lahat na presidente kasi ayaw nila magkaroon ng backlash sa kanila politically yung desisyon na yun na talagang inangkin ni President Duterte. Yung mga ngayon nagsasabi na dapat hukayin, lalo na si Kiko Pangilinan, nasaan na ngayon? Di ba? Nasa side na ng mga Marcos. So, vested interest lang ang labanan sa politika. So yan ang utang na loob ng mga Marcos ni Presidente Duterte. Kung tinuloy pa yun ni Presidente Duterte, ilagay natin na kulong, nahuli, walang tatakbo na presidente ngayon. Hindi na mangyari sa atin yun, di ba?
Kung sana ginawa ni President Duterte yun, na hindi niya kinonsider yung request ni Senator Amy na yun, wala tayong problemang ganito. At in big probability, si Vice President Sara Duterte ang presidente natin. But I don't know why napagdesisyon na ng Panginoon na ilagay tayo sa ganitong pagsubok ngayon. Diba? Ano kaya ang purpose ni Lord na linagay tayo sa ganitong pagsubok? Meron siyang purpose dyan. Mahirap naman ako ang sasagot, no, kung anong purpose. Pero meron akong idea rin bakit ginawa ni Lord yan. Diba? Medyo malalim na pinag-usapan natin. Doon tayo sa ABC, napunta tayo dito. Pero yan sa totoo lang yan. Wala na yung iba, yung sinabi na paglibing, malaking bagay yun eh. Pinapalibing eh. Ilang taon na nakatiwang, ilang dekada na nandoon sa lawag. Nabuhay na lang sa formalin. Pag-refrigerate ng bulok na nakatawan para lang ma-preserve at matupad yung pangarap na mailibing sa libingan ng mga bayani. Yun ang katotohanan, hindi niyo madinayan. At sa samang loob nga ni President ni Vice President Sara, gusto nga ipatapon na lang sa China Sea yung katawan sa inis na hindi niyo na-recognize yung utang na loob na yan. Pati si Basti, inis na inis yan at galit na galit. Kasi walang hiyaan din yung ginawa eh. Sipin mo, kung pinahuli pa, hindi naging presidente ngayon. Wala tayong problema ngayon. Diba? Hindi, kung na-expose pa yan ng ganyang kagrabe, malamang si Vice President Sara hindi rin makipag-partner dyan. Hindi rin papayag na maging Vice President dyan. Kasi nag-alinlangan eh, dahil sa pangako nga ni Mangga. Pangako nilang dalawa, ni Mangga at saka, kaya nga ito tuloy sikap si Mangga na mag-iba ang ihip ng hangin. Magkaroon ng positive kasi baon na sila eh. Baon na sila sa dyan sa notion ng mga tao, paniwala ng mga tao na talagang walang utang na loob at mga tribal. At siyempre yung ginawa ni Senator Ivy para mabawas-bawasan naman ang pag-iisip na yan. Pinipilit niya na yan ang mangyari. But maraming mga tao na hindi nila makumbinsi. Kasama na ako dyan. Kasi alam ko yung mga galawan nila eh. So nakikita natin. So wala na yung pinalibing, utang na loob din. Yung pagtakbo na naging Vice President kaya nanalo. Totoo naman yun. Kahit dinideny yan ng mga loyalista. Na si Inday Sara ang dahilan na nanalo si BBM. Hindi nila maaksepta yan. Ang iba pa nga, binabaliktad. Ang dahilan daw na nanalo si Inday Sara ay dahil kay BBM. Bakit kunti lang ang buto ni BBM kay ni Inday Sara? Supposed to be baliktad. Dapat 32 million si BBM, 31 million lang si Inday Sara. Baliktad eh. So sinong dinadala? Sinong tinatangay sa kasikatan? Si BBM. Tinangay siya sa kasikatan. At sa tiwala ng mga tao kay BP Sara, natangay ang kandidatura ni Bangag na naging presidente siya. So yun ang katotohanan dyan. Napilit niyong sinasara ang isip. Binabalikan ko lang yan dahil marami nagsasabi wala namang utang na loob ng mga Marcos. Siguro tulog kayo, hindi nyo alam ano nangyari. O iba ang pinakikinggan nyo sa mga social media, ventures, iba ang pinupuntahan nyo mga vloggers. So ganyan ang isip ninyo. Pero yun ang tinitik up dyan ni Nick Kaufman. Yun ang hope niya na makapauwi talaga si President Duterte as early as possible, na posibleng makauwi siya sa madaling panahon. At ito, we are hoping, we're praying na mangyayari. So malaman natin next week, napaka-crucial ng mangyayari next week. There is an upcoming election at
sa tingin ko hindi na makakabangon sa pagkalugmok ang alyansa. Tuloy-tuloy na ang Duterte na mananalo. Kaya ang response ng mga tao, grabe. Makikita mo naman sa lahat ng sorties ni Vice President Sara kung gaano siya ka-popular, parang rockstar na si Vice President Sara. At ito, hindi mo na parang na to, yung runaway train na tumatakbo na hindi na mapigilan, pabilis ng pabilis. O ganon, snowballing effect na. So, up to the 12 of this month, the final day of judgment dyan sa mga alyansa, malalaman natin. At mayroong ang hearing na, I'm sure hindi atin si VP Sara, I don't know kung mayroong change of plans. But the way things are going, pure harassment lang ito ng mga kalaban, ang mga administration na nagpapanik na ng gusto. Dahil ang lahat na sitwasyon ay hindi pumapabor sa kanila. So itong kay paglabas ni Nick Kaufman sa'yo, medyo relieving yun. Dahil nga na napapakita na malaki ang hope, malaki ang pag-asa na si President Duterte mapauwi. And we are hoping na dito sa jurisdiction issue, the judges, the ICC judges will decide in favor of President Duterte, and that is to admit that we have no jurisdiction over the Philippines and President Duterte. Wala silang jurisdiction, and all cases na pinafile dyan sa ICC should be reverted to the courts in the Philippines. Dito na i-file kung meron kayong demanda. Linabag naman ninyo yung wrong statute ng ICC, baka yan ang sabihin ng hindi natin pinangunahan yung ICC. Kung yan sabihin, idemanda ninyo dyan sa Pilipinas. Kaya nga siguro maraming pangyayari na naghanap ng ebidensya ang mga hunghang. Siguro in my next vlog pwede kong i-discuss thoroughly ito, but right now itong interview lang ni Nick Kaufman ang gusto kong i-discuss as of this time. So with this, na-discuss na natin halos lahat na aspecto dito sa revelations or interview ni pronouncement ni Attorney Nick Kaufman during his interview kagabi o kahapon dyan sa ICC, outside the ICC detention facility. At good news din dahil nasa mabuting kalagayan si President Duterte, and I hope he will continue be like that, na healthy at masaya, no? At hindi siya malungkot, kasi ang daming mga supporters na alam niya na nag-antabay sa kanya sa labas ng detention facility ng ICC, and we will pray hard for his protection. At tayong lahat, ilagay natin sa isip natin na itong election na ito ang payback time natin doon sa mga kapihan na ginawa ng administrasyon na to, and we should continue doing that para until the election, para ma-realize natin ang ating pangarap na mabago natin ng tuluyan itong bansa natin. Kasi tayo mga mamamayan lang talaga ang mayroong tunay na puwersa para sa maganap ang mga pagbabago na ito. At ito ngayon sa pamamagitan ng pagbuto ng tama, at ang tamang pagbuto ay buot straight PDP laban, senatorial slate, at yung mga local ninyong mga kandidato, lahat na bumuto na congressman sa impeachment ni VP Sara, huwag niyong ibuto. Madali lang niyo alamin yan. Tanongin ninyo kung incumbent yan. Pag sabihin incumbent ba yan, bumuto ba yan against for the impeachment of VP Sara, huwag niyong ibuto yan. Sigurado yan na BBM yan, at oportunista yan, at kurakot yan. So yun ang gagawin ninyo. Aside from voting straight Duterte, at ako, ang ibuto ko na lang si Gringo Hunasan at saka si Camille Villar. Silang dalawa ang pang-12 ko. At kahit naman ibubuto
natin silang dalawa, hindi naman makapikto sa Duterte. Basta straight voting lang tayo. Straight Duterte lang tayo. So ganyan, ikampanya ninyo kasi alam ko naman na kayo ay doon sa mga OFW, nagbutuhan na kayo at sigurado ako kung hindi dinaya ng malakihan, mananalo pa rin ang Duterte. So yan ang dapat natin gagawin. So ngayon, for this episode, salamat sa pagdalo ninyo dito sa episode na to, at sana in our next vlog, nandyan pa rin kayo. I hope you're still around and to view the mga upcoming vlogs ko. At maraming salamat doon sa mga new subscriber and new viewers. At doon sa iba na hindi pa nakapag-subscribe, kindly subscribe. And most of all, paki-like din and share this video. At maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Speech, and I hope in my next broadcast, in the next episode, you will be still around. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.